Good morning, Jesus. Good morning, Pastor Bobby, Sister Cynthia Librado, Pastor Joel, and Sister Lydia Buya. Ngayon din naman kay Sister Pastor JP and Sister Carlota Contilio sa lahat ng prayer mess, lahat ng mga pastor at lahat na nakakasama natin dito sa The Night of Praise Prayer Morning Devotion sa lahat ng ating mga masugid at taga-subaybay ng New Life Fellowship UPC Hong Kong Morning Devotion at sa lahat ng ating mga prayer warriors, everyone. Let us say a short prayer. Lord Jesus, maraming salamat minsan pa nakakatipong kami, O God, hallelujah, upang tumanggap ng pagpapala sa aming buhay, O God, hallelujah, ang iyong fresh manna, O God, hallelujah, na pagkain ng aming kaluluwa. Guide each and every one of us with your Spirit of truth, O God, hallelujah, na maunawaan namin ng lubusan ang iyong mga katotohanan na siyang gabay namin sa aming mga paglilingkod sa iyo, sa aming mga paglalakbay, upang matagdagan ang aming mga karunungan at panampalataya for the benefit of our souls and for the glory of your most holy name. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. So, mga kapatid, nais ko nga ibahagi sa ating lahat ang aralin na ito na pinamagatan kong The Good News for the Blinded. What we are talking about is about spiritual blindness. Ang spiritual blindness po, mga kapatid, is not about intelligence. Hindi yan dahil sa karunungan natin, education o ano man natin pinag-aralan or debate skills. Kahit na napakagaling natin sa pagdidebate, hindi po yan ang mahalaga. It is about the condition of the heart. A person can be informed yet deceived. With God, confident yet lost, religious yet blind. With God. So ito ang napakahalaga na dapat nating maalaman. Ano ba ang good news for the blinded? We're talking about spiritual blindness. Ang banal na aklat po ay hindi nagsasabi ng mga tao ay nire-reject or tinatanggihan ang katotohanan because they lack evidence. Hindi po yan, kundi it says far more something, far more sobering or para bagang it's making us feel very serious. Praise God. What's wrong? What's the problem? Anong problema? Praise God. Ito po ang maaaring or mas malamang na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng spiritual blindness ang mga tao. Sa 2 Corinthians po, chapter 4, verse 4, ang sabi po dito, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the express image of God, should shine unto them. Praise God. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Praise God. This blindness is not spiritual. When the mind is blinded, truth sounds offensive. Para bang na-offend pa tayo yung katotohanan. Light feels threatening. Para bang ang sakit sa mata. Yung liwanag. Pero God, naalala ko yung isang nabasa ko sa Pentecostal Herald. Isang artikulo. Dumating yung tatay sa bahay niya. Sabi niya sa anak niya, anak, napakadilim. Sobrang dilim. Please turn off the dark. Pero paano mo papatayin ang liwanag? Akadilim, I'm sorry. Correction feels like hatred. Kapag kinukorek tayo, para na galit ba yung naririnig natin?
parang galit sa atin. But God, that's why arguing alone never opens blind eyes. Only God's light can. Praise God. Yan lamang salita ng ating Panginoong Diyos ang bigay, bukas ng ating paningin spiritual. Praise God. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nag-warn sa mga tao. Winarningan yung mga tao na they can see outwardly and still be blinded inwardly. Anong sabi ng ating ng banal na aklat sa Matthew 6:23? But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Very God. Sa Tagalog, tatapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya ang kadiliman? Yes, God. That is why deception will increase in the last days. Hindi natin maitatanggi mga kapatid. We are in the last days now. Yung mga pandaraya, lumalago sa mga huling araw. Not because truth disappears, hindi dahil sa nawawala ang katotohanan. Mananatili ang katotohanan. Praise God. But because many will refuse the light. Praise God. Yan po ang dahilan. They will refuse the light. Praise God. Ano ang sabi? Sa John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Bakit? Because their deeds were evil. Ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Naparito ang ilaw sa sanlibutan. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayaw nila ng kaliwanagan. Ang kanilang mga gawa ay kinukubli sa kadiliman. Yung kanilang masasamang mga gawa. Praise God. Ito po mga kapatid ay hindi sinasabi to mock anyone. This is a warning because blindness has consequences. Eternal ones. Eternal. Hindi yung panandalian lamang, yung consequence na tatanggapin natin. Kaya binibigyan tayo ng warning. Praise God. Marami tayong nakikita, kahit ako, nanggaling ako sa kadiliman. Marami sa atin galing sa kadiliman. Ako noon, alam ni Pastor Bobby yan, na mas gusto ko yung nandun ako sa madilim na dako. Kung minsan yung mga ilaw ba, para bang kukurap-kurap, parang Christmas light, napakadilim, at napakaingay ng music. Habang yung kaliwang kamay, ang hawak ay baso. Yung kanang kamay, ang hawak ay sigarilyo. Bakit nasa kadiliman? Alam niya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Kaya gustong-gusto niya sa madilim na lugar. Kaya, so, mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat merong good news. The good news for the blinded. Ito po ang titulo ng aking inihandang aralin para sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na dun sa mga nananatili pa rin sa kadiliman. Pero God, huwag natin tanggihan ang ilaw na ibinigay sa atin. Narito ang
dumating dito ang light of the world. At yan ay sinishare sa atin. Anong tungkulin natin? I-share din natin yung liwanag na yan na tinanggap natin. We are the light of the world. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Huwag natin ipagmaramot. Ibahagi natin yan sa mga naliligaw ng landas because of souls. Kumilos tayo. Gawin natin ating tungkulin. Share the light. Praise God. Good news for the blinded. Blindness is not permanent. My dear beloved brethren, mga mahal kong kapatid. Chains can be broken. Tayo ay nagagapos sa tanikala ng kasalanan. Subalit dahil sa liwanag, sa ilaw na dumating dito, ang lahat ng mga tanikala, the chains can be broken. Ang mga paningin can be opened. Mamubuksan ang ating spiritual eyes. God still saves. Hindi lamang unang panahon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Praise God. Patuloy natin gamitin ang liwanag na nasa sa atin upang marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Huwag natin suluhin, mga kapatid. Praise God. Yan po yung ating tungkulin Yung pong doctrine or teaching na gospel that saves is not religion. Ang gospel po is not a religion or self-improvement or works. It is what Christ has already done. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ano ang sabi sa 1 Corinthians 15, 1-4? Paraphrase. Ang sinasabi po rito, paliwanag po rito sa 1 Corinthians 15, verses 1-4. Christ died for our sins. Hallelujah. Hallelujah. Christ died for our sins. He was buried and he rose again the third day. Salvation is received by believing His gospel. Believing His gospel. Trusting Jesus and His finished work alone. When someone gets saved, the light turns on. Not gradually, but immediately. Kapag naligtas ang isa, yung tunay na ligtas na, yung liwanag ay bumubukas. Hindi yan unti-unti, kundi agad-agad na magkakaroon ng liwanag sa pamamagitan ng gospel. Praise God. Ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, For God, pakinggan natin maigi ito. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts, to give the light at the knowledge of the glory of God. The knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hallelujah. Yamang ang Diyos ang nagsabi. Magniningning ang ilaw sa sanlibutan. Magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Praise God. Kapag narinig natin ito mga kapatid, at naramdaman natin na ito ay conviction,
if you heard this and feel conviction, that is not condemnation. It is God calling you out of darkness. Patuloy tayo mag-anyaya mga kapatid na makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hindi natin na marapat sabihin na alam ko na yan, narinig ko na yan. Praise God. Dito lamang natin makikita ang liwanag na binigay ng ating Panginoong Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Huwag natin tanggihan ito, ibahagi natin ito, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay na di pa natin kapanampalataya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, sa trabaho, sa mga nakakasalubong natin. Praise God. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, the plan of salvation, ay ibinigay na sa atin. Praise God. Spiritual blindness, my dear beloved brethren, brothers and sisters, prayer mates, the nights of praise, morning devotion, sa ating mga pagkakatipon, sa araw ng ating mga pagsamba, anyayahan natin sila. Spiritual blindness explain why truth is rejected today. Yan pong spiritual blindness ang nagpapaliwanag kung bakit ang katotohanan ay tinatanggihan ng mga tao. Masakit sa mata, ang liwanag, yes. Kung ikaw ay galing sa kadiliman, halimbawa galing ka sa loob ng isang sinihan, napakadilim, paglabas mo, ang sakit sa mata. Ako rin, paglabas ko sa isang madilim na lugar, paglabas, ang sakit sa mata. Gayon din lalong-lalo sa ating paglilingkod bilang mga Kristiyano, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, noong tayo ay nasa kadiliman, masakit sa mata. Subalit, huwag nating tanggihan ito. Sabihin natin sa ating mga kaibigan na hindi pa natin kapanampalataya na don't reject the light of the world. The gospel explains how anyone can be saved today. The gospel. Alam na alam natin yung gospel. Kaya nang binigit kanina, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Inilibing at nabuhay na maguli. Be born again. So bawat isa sa atin na nakaranas ng ganyang pangyayari sa ating buhay, nung tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pinatawad na yung ating mga kasalanan. Tinanggap natin ang handog, ang alay ng Santong Espiritu. Huwag na tayong bumalik sa kadiliman. Talikuran na natin lahat yan. Praise God. The gospel explains, pinaliwanag na ng gospel, how anyone can be saved today. Don't argue with the light. Huwag tayo makipagtalo sa liwanag. Don't run from it. Believe the gospel and live. Mga kapatid, isang napakaikling aralin lamang ito, subalit alam ko na ito'y makakapag-akay sa marami pang mga kaluluwa. Ginagawa natin ito every day, every morning, ating prayer morning devotion ng New Life Fellowship because of souls. Praise God.
Kahit yung isang nabasa ko, bago mamatay yung isang tao, sabi niya, bigyan mo pa ako ng karagdagang buhay, Panginoon. One more soul for Jesus. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makapag-akay. Ganyan din ang dapat nating gawin sa isip habang tayo ay may buhay at lakas. Dahil sa kaluluwa, kumilos tayo. Gawin natin ang ating tungkulin bilang ilaw ng sanlibutan. Praise God. Yan ay tinanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ang liwanag na ibinigay sa atin, ibahagi rin natin sa iba. Praise God. So, mga kapatid, yan lamang po ang may share ko sa inyo sa umagang ito. And I hope na ito ay tatama sa ating puso sa pamamagitan ng Spirit of Truth. Ito ay ating sundin. Gawin po natin ito. Sampalatayanan natin ang Ebanghelyo ng Diyos at tayo ay mabuhay eternally kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much sa liwanag ko. Thank you so much for the light that you have given me and to everyone who have accepted you at sinunod ang iyong Ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming alalayan sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy mong bigyan kami ng kaliwanagan sa aming mga paglalakbay dito sa gitna ng magulo at madilim na sanlibutan. It is our desire, O God, hallelujah, Lord Jesus, na makapaglakbay at matapos ang aming takbuhin, O God, hallelujah, upang marating namin ang kasakdalan ng aming pananampalataya for the benefit of our souls and for the glory of your name, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Once again, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa mga masugid na taga-subaybay ng prayer morning devotion na ating laging sinasamahan ng New Life Fellowship UPC Hong Kong. Maraming salamat, Pastor Bobby, Sister Cicia Librado, hindi ko po makakalimutan na kayo ang ginamit ng ating Panginoong Diyos upang ako ay makataas sa kadiliman at magtungo, lumipat sa kaliwanagan. Praise God. Thank you so much and God bless everyone. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen, and amen.